Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Roma 3:23. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, ganap na hong 7:43 di pagkaaga. Ang oras na yan, atod sa to kang LYRR Realty Development Corporation. A home for the modern community. Deca Estrella Residences features underground electrical distribution for seamless everyday living. We will be opening for reservations soon. Follow our page for updates. Mga tugang, yaw na po digdi sa Naga City ang Deca Estrella Residences. Ini po makukuha digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Haraniyo po ini mga kabanat sa Basilica Church. Abangan pa po nindong iba pang mga details kay dito. Ini po ang pinaka-primero digdi po sa Bicol Region. Limited po ang slot kani mga tugang. Kaya kung ako sa inyo magtataga-inquire na po ako dyan po sa Deca Office sa Pangaliban Drive, Naga City. Ini po 3-story, 5 bedrooms, 4 ang toilet sa kabat, 2 po ang car parking. Harani po sa mga bistadong eskwelahan, mga university, digdi po sa Naga City. Harani po sa mga supermarket. Harani po sa downtown and mga shopping mall, mga kabanat. Kaya si mga nagpaplano po dyan, mga tugang, magtaga-inquire na po kamo dyan sa Deca Office, Pangaliban Drive, Naga City. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga, mga tugang. Aldaw po kita ko dyan in Martes, Pitsa 1. Pitsa 1 na kita kan bulan na Hulyo taong 2025, mga kabanat. Mag-iribalang kita digdi sa laungkan programa. Ako po si Benji Rivera. And sa newsroom, kay Badanta, mayong iba, kundi si partner Junil, The Wingman Cuba, sa technical, Boss Arye Camaroti, and partner Stephen Fabis. Mga tugang, may rollback. May rollback kita ko dyan, mga kabanat. 1 peso and 80 centavos sa diesel. And mga tugang, posible pa na pong masundan daa ini. May panibago pa na pong rollback sa masunod na simana. Makulang yan. Igwa pa pong pakonsuelo. Inaadalan po kan ibang mga oil companies na baka damag tausin ng piso na discount, mga dabarkads sa mga public utility vehicle. Mga tugang, mampalan si, kitang mga pribado, mga kabanat, nagkakargamang kitang gasolina, nagkakargamang po kitang krudo, day kita kabali sa, sa discount na luluto, pinaplano, kan mga oil company. Garo naman ninda kayan partner,
garo naman po din na kayan sinabing nakasubra na sinda partner sa pagtaas sigil. May oil price rollback na partner, may rollback na, may piso diskwento pa. Ika-negosyante, ikaw ba negosyante, matugot ka na madarahan ka. Kung madadagos po ang diskwento, kung yan na aldaw, sa mga masunod pong aldaw, piso, o di, ano na po, 2.90, 2 pesos and 90 centavos. O pero duman po sa discount, dahil po kabali ang mga pribadong sasakyan. Gulpi din pong mga pribadong sasakyan ang nagkakararga. Bako lang po hindi mga public utility vehicle. Kaya, bako po ini ang solusyon, mga tugang. Bako po ini ang tamang solusyon para po sa pagmamalabis kan ibang mga oil companies na ura-urada, mataas po silang presyo ng petrolyo, which is mayo pong pakiaram ang gobyerno dahil po sa inaapod na oil deregulation law, mga kabanat. Ang pangapudan ngali kan iba pong mga grupo na kapag araw po kaningyaw kita sa oil crisis, dapat po suspendihon mo na ining VAT, ining value added tax sa produktong petrolyo, and suspendihon mo na ini pong oil deregulation law para day po malabis ining ibatang mga kababayan na mga nagsasamantala kapag araw po kaning may mga kariribukan sa ibang nasyon. Permi po kayang tinatamaan, mga kabanat, kitang mga pobre. Lalong-lalo na po ining mga pobritang mga jeepney driver. Huna-hunaon mo yung kapatid, partner. 5 pesos. Inutay-utay mangkuta. Nag-rollback mangkuta. May mga padiskwento pa mangkuta. Pero mayo, mahibi po ang mga pobreng tsuper, mga tugang. Kung padagos pong araw kaini ang gigibuhon kaning mga higanteng mga oil companies. Sunod-sunudan po kita, mga tugang, dahil mayo pong pakilabot, mayong pakiaram ang sa tuyang gobyerno dyan, dahil po hindi sa nag-iiral na batas. Kaya may mga congressmen na nagtutulod na adalan. Ang iba ngali gustong totally halion ang oil deregulation law. Ibalik sa gobyerno ini pong pagpapadalagan kan sarong gas company. Kapag ang sarong gobyerno, ang sarong pong gas company na may presyong hababa, makatugang, siyempre ang iba pong mga oil companies, dahil na po iba pararalangkaw. Araw po kayan, dahil man po kaya ini mga kabalat na asikaso kan ibang mga mambubutas, mga congressmen, ang iba may mga partner, may mga personal na interes. Baka ang iba dyan, mga pamilya ninda, mga stockholder. Ang iba kayang pare ko, mga board of director. Ang iba kaya, ang aki, kansarong diputado, baka miyembro kan board. Kaya wag mo na papayan na pakialaman, wag ka lang papabor sa lay na yan, batas na yan, kasi ang ating negosyo, masisira. Yan. Ang iba man yan, ibang mga tugang, dahil dito naririsa, ang ibang mga news agency, hindi mga Draculaon na
mga news agency, mga ABS-CBN, GMA, ABC5, ano pa, iyo, nagbabarita sila kaning mga oro oil deregulation, mga kilos protesta, pero mayo po akong nahihiling na bistadong announcer, bistadong taga-media, mga Mission X na yan, na nagbabanat digdi sa mga darakulaon na kumpanya ni Langis. Mayo ako kay partner na hiling ta, siyempre limitado ang pagbarita nila. Number one partner na advertiser nila pare ko, mga gasoline station. Bako lang gasoline station, kundi mga kumpanya. Mga kumpanya na po, nila petrolyo. Sa inda pong mga advertiser. And bako po yan ribo, kundi milyon ang piguro layo nila sa ads. Sige, ikaman sarong presidente, may sadirikan sarong TV network, at dakula sarong sa pinakadakula mong advertiser, ining sarong dakulaon na gasoline company. Hindi mo ba pwedeng pagpara news ding negative yan? Business is business, pare ko. Kaya limitado, mga kabalat. Limitado ang pag-discuss kay ni sa ibang mga news agency. Pero ang katotohanan po kani, ang mga pobre, kita pong mga nasa laylayan, tinatawag, laylayan, ang perming apektado kaning oil price hike. Ining mga partner na ini, mga Ted Pailon na ini, mga Corina Sanchez, mga Karen Davila, Noli de Castro, hindi apektado kan mga oil price hike na yan. Nagbabarita lang yan, pero deep inside, hindi tanyog kan mga oil price hike na ni. Primero pong tinatamaan kani ang masang Pilipino, ang mga pobreng Pinoy, si mga isang kahig, isang tuka, mga laborer, tricycle driver, ordinaryong mamamayan. At sigurado kita dahil po matugot ining mga oil company na nagtao ka ng rollback mo dyan na aldaw, matao ka pang diskwento. Nako, imposible yan. Kaya kung tutuuson, ini bako pong solusyon. Kundi ini mga medyo pakonsuelo na lang. Pakonsuelo para dahil marisa na sindal marulback, pero sa mga abot pong panahon, baka mag-oil price hike na naman. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Para 7:55 din pagkaga. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Aberta, nasa linya na po ang satuyang mga Banat Patrol. BBS Banat Patrol. Aberta, grabe si Oral Kasugma, partner. Matindi si Oral Kasugma digdi sa Naga City. Eksakto pati garo mga alas 3 din hapon. Ay nako. Biglang busi makusog na oran. Yaon pa ako dyan sa partikan na Pakaliban. Sinundo ko si wifey, tabaytig bakal kaming mga gamit kan mga kids. Kan mga baget sa eskwelahan. Sabi ko kunya nakita magbakal labda at siya na traffic. O sige kaya, pakahali ko kasugba sa Capitol ta overtaking kan mga opisyal. Si Uran pare ko, nagdara po din baha sa Naga City. Ay nako, talaga paring Boss Aye, Boss Stephen, grabe na. Si mga dating day po binabaha digdi sa Naga City, binabaha na. Dyan po sa may Bicol Medical Center, nako, yung pong pasintabi sa mga nagpapamaho mo dyan, yung pong imburnal partner, talagang nagsusulwak yung tubig. Nako naman. Ay, nako. Baha dyan sa may Hospital Road, baha sa Pakaliban,
Indako pa kung ano pa pong barangay sa Naga City ang baha. BBS Banat Patrol. Aberta, kung ano ko ang sa tuyang Banat Patrol, nasa linya si partner Darius Biquillo. Parikoy, good morning. Thank you very much, Sir Benji. Good morning. Good morning sa gabos na nag-antabay. Ang location ko kunya na pagkaga, digdi sa may lugar kang National Bureau of Investigation at si Manhulog Justice. Tapig abangan ko kung siyang inot na malaog, official kan Ciudad Dinaga. Pero ang kamugtakan kang panahon, Sir Benji, malumlom ang panahon sa interong Ciudad Dinaga. At kasudba, grabe si pagbagunas kaluran, ang barangay Triangulo and Concepcion Pequeña. Iyo ang nakamati ng grabing pagbaha kasudma. Kaya grabe si namatian ng mga pagbaha dyan sa lugar na yan. Maging duman sa syudad kan Iriga, sentro baga, mahiling mo. Matin dito sa Iriga City, ano? Si mga motor. Ay, kuyan, interong lubog na maray. Nagbistulang mga jet ski. Itong mismo kasintrohan, itong plaza, sa may plaza kan Iriga, pasiring duman sa may mga mall. Opo. Dito ang luminubog kasudba. Ano dati duman nagbabaha, pare koy? Kuyan, pero hindi aram kung anong sitwasyon dyan. Pero pag medyo makusog talagang uran, bigla bang kaya? Mga residente, bigla, oo. Bigla bang kaya, Darius, na si Aki ko nga, palibas sa may pangklase ko dyan si mga college. Nag-text ako, Daddy, nag-apo ko si tubig digdi sa may mga, sa may likod na. Sabi ko, hanggang sa end, ay malyang palo. Kaya lang nangalas siya, biglang nagtubig. Bigla nagalas yung baha. Sabi ko. Digdi sa may triangulong ini, suna 4, tapos suna 5, digdi sa may release kan triangulo. Intirong sumu-sumu dyan si mga residentes kasudma. Pero hupa magiraray. Madali malang si paghupa kada baha dyan sa Panganiban. Pero sa Panganiban, Pero pag biglaan pala talagang uran, Darius, tapos haloy, ay rimate. Ito nga ni, halos magsasarong oras. Rimate. Kuya Tulos, kadakong Tulos sa apektado, patuhod sa Concepcion Pequeña. Oo. Diyan sa may Kanda Street, duman sa may ining lugar digdi sa may Bicol Medical Center. Ay grabe dyan, kasudba. Kaya sinot na pagtukaw bilang alkalde, pag sumpa pa lang naglibot, si Lini Robredo baga, pigtanaw itong kuyan, Julian Militon. Nako. Disinwebing classroom ang dengon yan magamit. Linaw kan baha. Kaya problema yan ngunyan. Naglalakaw ako digdi sa may City Hall compound ngunyan na pagkaga. Mayo pa. Dati pag yaw na digdi, ining sarumpong nakulang bangga, yaw dyan pigpaparadang kuyan, bihikulukan alkalde. Ngunyan, mayo na to. Mayo na ito ngunyan. Ano kaparada ngunyan itong dakulao na close ban na may pangaran na government of Naga City. Yun ang service ni Mayor. Dahil karumalo na dyan si Mayor, medyo agihan ko, unang maray na bihikulo, tapos may parang pagrumabarabangog. Kaya kuya nickname, masangkay. Di si mga service vehicle, baragubagan mga auto kan alkalde kan Naga City, igwang pick up, may basta magkanakol baka binakal na auto si Mayor Nelson Legacion. Ano yan? Iwawalan siya ki Atty. Lenny, Mayor. Baka, pero sa lingkod ay mga pribado ito. Ha? Itong mga pagkagayon na bihikulong ito. Itong mga magagayon na autong piglulunada ni Mayor Nelson Legacion, bako to sa syudad? Bako? Plaka ba ito? Kulay green. Garo bako itong government, bakong pagsadirikan lokal na gobyerno. Pero kasud kabinji, talagang mati mo itong tensyon sa laog kan pigibuhan kang o-taking. Sige daw, ano yung nangyari? Anong nangyari naman na partner? Tayaog ka naman. Sige daw. Kasuod ang bisita, nagpasumpa si Court of Appeal Justice Ramon Cruz, yaon man si mga dating mayor. Mayor Dan Bongad, Cho Rocco, yaon duman sa first row, Kantukawan. Dangan si mga first lady. May naka-ulta na saro si dating first lady Marion Legacion and first lady Para Bungat. Yaon si dating first lady Marion?
Yaon. Wow. Yaon. Oo. Naka-attender naman. Oho. Ang unyang kan magplatika na si kaya bagong alkalde kag Oho, naga. okay. Nag-ano naman si Atty. Marion? Anong ginibo naman? Nag-iba man kay sayang esposo. Yaon talaga duman? Yaon si Para Bungat, yaon si mga first lady, si mga dating Okay. alkalde kag naga yaon duman. Mhm. Di grabe itong magtaram na si mayor, bagong mayor, Oho. Robredo, na ini ngayang DMR Coliseum na halos niya pinabayaan. Dahil nga pag-engine ni kaya nang nga nagagamit kan lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga. Oho. Ang grabe ngayang korupsyon, kaya papaluwas ako nin bagong executive order. Ining bagong executive order number 1 na sa iyang pirmahan, luwas. May bago siyang polisiya. Yes, na, itong nabasa kong Noto is OP. yung gayo. Noto is OP. Dahil Noto kickback. Yeah. Yun. Walang palakasan. Yan, gabos pigtatamaan. Kada ako si Dahil daw, piling-piling. kada tarab kay ito ni attorney ni Mayor Lady Robredo, naglalaga tumandagan ni ligasyon. Si mga yaon diba? Garo ito bagang kada tarab ni attorney Mayor Lady Robredo, nahilig siya ki ligasyon. Ay, mahilig mo na. May mga nangingiri. Pero may pigdadapang na intiro. Ay, garo itong kada tarab niyang mayong korupsyon, mahilig siya ki ligasyon. Ay, kaya kasunod ba? Mayong SOP, mahilig sa ki ligasyon. Ngay, grabe. Itong executive order number 1 na don't tolerate na. Akala ko, Darius, suba-suba lang tong yaon si ligasyon. Yaon palal? Yaon, Ay, magtatarahid sinda. grabe. Yung mga dating alkalde. May pagkabarok dito man talaga si Mayura. No? Dahil grabe. lamang pinalagpas ni Mayor Lady Robredo ang sitwasyon. Ang nagalas ka. Ayo, dahil lamang pinalagpas. Dahil lamang pinalagpas. Parapan. Ay, talagang di siya nakatios. Ay, ang kuya mo, naging rin. Susis niya, may kada sa Ampangan, halos ang metro, ang kuya lang, mga 10 metro siya eh. Ano ba sa Tubangan? Ano ba ang reaksyon ni at ni outgoing Mayor Del Sol kan nagtataram kay to si Attorney Lady, si Mayor Lady? Pag minsan, itong tuon niyang kamot, pigbubugtak sa payo. Sabay pighiro sa payo. Garo si Duterte, itong nakagaw-kagaw sa nakagaw-kagaw sa may talinga. Ay, araw ganyan si sitwasyon. Kaya medyo pensyonado. Itong, kaya kan matapos itong o-taking, di kumilusok si Uran, manki nag-uran, rulo na dan sa kuyan, rulo na dan tulos naman sa bihikulo, kanya-kanya rulo na dan. Ay, grabe. Gusto mong sabihin, partner Darius, dawa makusugod si Uran, pati hali na sa aligasyon. Ay, yung gayo, buminagtak si Uran ng panahon na ito. Makusog pati. Pigiling ko, maski makusog si Uran, nagpwersa paglunad sa auto. Makahali sa rangamay. Ano makita sabi na, dahil ba nagkatin? Pero yaon pala. Yaon! Yun na yan, si Chu Rocco, Jan Bongat, Nelson Ligasyon, magkataraid. Diba sa first row. Si Gabi Bordado, yan taraid. Tapos yung mga bagong nailihir na mga konsyal. Very good. Kan lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga. Ano pa si ginibo ni Attorney Lady, kadako lang dadagog sa tuon yung partner, day aram, pagkaram talaga, mayo si ligasyon. So, ano pang sinabi ni Mayor Lady? Ay, ining mga proyekto, tapos ining pagkakautang kan lokal na gobyerno, na dakulang maray, na ang dalagang kan sa iyang boses, pasiring duman sa pagbasol. Nagawin si makakahiro, tangutang bago niyang kan LGU nagan, nasa 750 million pesos. Almost 1 billion. Kaya problema niya yan, kung paparano niya, ibubugtak naman sa Manalay na hinsya kan gobyerno. Pero sabi niya, na may mga senador man daw siyang mahagada ng tabang para magkagwalin mga proyekto digdi sa Ciudad Dinaga.
O kaya pero pigahalat kasud ba kung say ang Saka i-mentionar. Saka sa matabang side na ang Wonder Boy si SND. Pero si SND nag-text na kilining, I'm willing to help you. Ayaw. Pero si Ang SND, katabang siyang maray. yan ang papel ko yun ni SND kay Lady Robredo na ang apod kay SND, the Wonder Boy. Ipambira. Ining magkuyan. Tabag sa iya. Kaya si Pero SND ko pigahalat, dyan, oh. dahil ka mo magdalas ko si SND, maging visible dyan sa City Hall. Siya ang gabos na ang kontrata ko dyan na mapapagibo sa Naga City. Garo 50% kay SND hali. Amir. Pero pigahalat, i-mentionar, Sir Benji, kasud ba, kung siyang magiging sa iyang city administrator. Tayo. Dahil sabi, may mga nagluluwas na pangaran. Si Sai. Ang nagluluwas baga, si Rian rin to eh. Tapos si dating konsyal Babit Labadea. Yes. Oo, yan ang naglos. Pero mayo pa kitang kumpirmasyon dahil niya kukumpirmar sa publiko kung si Sai talaga. Tapos inin pamayukan back chairman kang LGU naga kung si Sai. Yes. Kapag nasa bid-in awards committee baga, chairman Poderoso. O yan ang gabos. O yan ang pigahalat-halat. Digdi, kan mga Piyamros kan Media, mga taga-Ciudad Dinaga kung si Sai. So, yung mga dating mga galamay ni Mayor Nelson Ligacion, garo siyempre may tao ba si Lady? Palakaw-lakaw naman. Patuyatoy naman si amigo tang si ang mabuot, very humble na si Rene Gumba, stay sa PSO. Oo, nasa Very good. PSO pa. Nasa PSO pa. Si amigo tang 6-footer, Lito del Rosario sa ila. Ay kaiba na, the ex-mayor Ligacion. Yaw naman sa district office. Gurugud-gud si Lito. Gurugud-gud dyan kaya. Pero day ka kaya mag-district, ano nga po naman? District, kaya, Kipobista. Day ka kaya kibabulo pa kaya, may ulay kaya kami ni Bordado. Iyan mo niyan ang pighiriging-higing, Sir Benji, na posibleng si mga tao man ni dating congressman na Gabi, wakiunman sa district office. Ay, garo si... dahil may nakaulay na ko partner, si Mabulo, si Sabas, stay. Iyo. Stay bilang chief of staff. May mga koleksyonon pa na din ako koleksyon. Iyo. Pamira. Ang problema, partner, ako mo kuman mag-intriga kasi dapat time to shine naman si Lito del Rosario. Ayun nga din. Si Tolits naman mag-shara-shadilits dyan sa district office. Tapos naman si Gabi Bordado, nakaipon naman bagas. Nakaipon naman si Sabas Mabulo. I think Lito del Rosario, it's time to shine. Pero ang nakukuha akong informasyon, Sir Benji, pero mahalo, ihalion, may sa diri man na tao, na ibubugtak. Yun ang nakawa. Tutukan mo yan. Very good, very good. Iyan ang sitwasyon. Ngunyan digdi sa City Hall compound pag ikot-ikot niya to, ngunyan na pagka-aga. Takasudma pati, habang pigigibit itong utiging, mahiling man grupong mga empleyado kan City Hall, naghiring-hingan pag nagsarapatan, nangalas ka. Tano? Kaya ko aram kung taano ang sendang pigsasabi, sa nagipagpasarapatan digdi sa may hallway, kan City Hall, o biglang itong mga naghihinging. Kaya ako pigmalisyan ko, pero umayo man ako kayo ng kuyang kaya. Pero kakaiba, mga araw kaya na hero-hero. Digdi po sa City Hall. Okay. So, kaya, perang mga Arabo Darius ako, kasugba, may nakaulay ako. Kadaklan sa Tataragalon talaga, mga JO, mga job order na ghost. Iyo, ay limaki na to? Yung mga, nagraralaog, pero may mga DTR.
At ang primerong pinirmahan na executive order, zero tolerance sa corruption dito sa Ciudad de Naga. Pero kito natutunaw na kandila si Mayor. Ay, grabe. Talagang mahilig mo itong sitwasyon, napipipermensyonar itong mga kakundian, kan lokal na gobyerno kang Naga sa administrasyon ni ex-Mayor Nelson, ay talagang mahangog ka habang magtaraid sana nagpaplatika ang bagong alkalde kan na Ciudad de Naga. Siyan na Sir Benji, ang kamugtakan, malumlum pagiraray, ang kamugtakan panahon digdi sa may lugar ko, sa may City Hall compound. Darius Vigilio, good morning. BBS Banat Patrol. Ay, thank you very much, partner Darius Vigilio. Hali po dyan sa City Hall. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Naku naman, ang problema sa Naga City, kadakol, nakatiwangwang na Jess M. Robredo Coliseum na pinabayaan po ni dating alkalde Legasyon. Ini pong sandamukmuk na problema sa Naga City na mga barahang drainage, ang dakulaon pong utang kan syudad. Sabi nga ni sa kuyang source dyan po sa City Hall, mas dakula pa na dyan ang ini-expect din ng maaraman din ng utang. Yung pong nagluwas na 700 million plus or 600 something, bako pa na po yan. Baka maglangkaw pa po si ang madidiskubre ni Mayor Leni Robredo. Ngunyan po na matukaw siya. May naagyan po akong talagang executive order ni Mayor Leni. Habo niya talaga po ng korupsyon. Grabe. Kung sa bagay kay tungaling karampanyahan pa lang na day imbitado si Mayor Legasyon, yaon siya. Ngunyan pa daw na, I'm the congressman of 3rd District. I'm supposed to be invited. Yung mga partner, di ba, parang Stephen? Di ba, congressman ako dito? Dapat imbitado ako. Kung kayo po nga mga kabanat, dahil pa siya congressman, may mga lakaw si Leni, bigla siyang nag-aabot, di ba? Ngunyan pang congressman siya. Ang masakit kayo partner, kapag nagtataram si Leni din, kadakol ka mong anomalya, digdi sa City Hall, ay mahilig kiligasyon. Pinabayaan kang past administration ang Jess M. Robredo Coliseum, mahilig kiligasyon. Pambira, garo ka kayo partner, kada taram ni Leni, pigdadabu ka sa likod kapatid. Nako. Kaya good luck po good luck po sa mga nanggarana, mga na-re-elect, kanyan po, second day, takasuma po o taking, primero po nindang aldaw, ngunyan partner, o taking, kasuma pala, o taking, kan mga nanggarana, ang iba po, naka-re-elect, ang iba mga baguhan, maray na lang partner Nel, maray na lang taday ng gana si Nick Inciso, itong party list mga walpakman, bala daog, kasugba po kasi mga kabanat, nag-o-taking na po kasugba ang mga nanggana sa grupo kan Team 1. Ginibo po dyan sa Capuerte Sports Complex. Kaya lang, Junil, laghali tulos ko mga 12. May importante po akong lakaw. Naghali ako mga 12. Binayaan ko na po si mga Dabarkans duman sa Manager Rick. Binayaan ko na duman sa Kakiko, sa partner Jun Bernas, sa Maiko. Binarayaan ko na duman si Tropa sa Benny Dicena, Papa Jean. Good morning pala kay Manager Orbel Cepeda. Mr. President, good morning. Nagpa-check attendance lang ko, partner. Nag-shake hands lang ko kay Gob El Rey.
sabi ko mahal ako alas 12, di ko kanima mahihiling, kaya pakaarabot ka na pamilya. At Tito Benji, abra sound tulos ang gobernador. Sabi ko, Gob, congrats! Nag-smile lang si Governor El Rey. Sabay, fist bump ako kay Congressman Luigi. Fist bump kami. Yan. Okay na to. Pakadikit taratambay, kupsit na si Tito Benji. Ang importante, nakapatsik attendance ako, partner. Imbitado ka di ba? Bakit di ko nakikita si partner ko? Yan. Kaya, pigiling ko pati naman si invitation partner. Sabi ko, thank you. O kaya ngunyan, mga katugang, paka-check attendance ko naman, yaon ang bilog na pamilya na Kong El Rey, si Ma'am Lara, si Sir Julio Villapuerte, ay yaon, guwapong-guwapo si Sir Julio Villapuerte. Bako siya masyado pong nagpaparapahiling in public. Yaon si Julio Villapuerte, yaon ang yaon si Miss Universe Ma'am Rachel Peters, agumpo ni Congressman Migs, yaon ang mga aki ni Migs, ni Sir Julio, yaon palan si Congressman Hori Bata, yaon ang Congressman ka First District, ang saya pong mabuot, beautiful wife, si Ma'am Cheska, ang aki ni Congressman yaon man, Hori, kaday ko aram, al sabi ni Congressman Huri, sino ba pare ko ang kamukha? Si Papa or si Mama? Sabi ko, di ko pa mas pero garo si Ma'am BGH ang kalalaw ko na. Garo si Mayora, BGH. Kaya, yaon po ang bilog na Team 1. Kasugba po dyan sa Cavite Sports Complex. Sayang lang, partner, may lakaw kasi ako. Day ko na interview si Ma'am BGH. Halimbawa, partner, ini example ni mga tugang, si Mayor BGH kang Ragay, si Mayor BGH Benchi, matukaw alkalde, nagtukaw ng alkalde. Ang masakit po, hindi ko lang po kasi na interview si Ma'am BGH kung ano po ang reaksyon niya digdi sa hindi ko lang po nakaulay kung ano po ang desisyon niya digdi sa more or less 400 na mga job order ang kadaklan ghost employee sa Ragay. Paano niya kansarong matukaw na mayor, mga tugang? Anong gigibong kansarong pong alkalde na pagtukaw mo, maram-aralan mo, partner, igwang more or less job order, mga ghost ang kadaklan. Nako, anong gigibon mo dyan? Ang nasabi kan sa kuyang source, kasugma, pinaapod da ni Madam, yung 400 na yan, pinahanap, igwa naman da pong mga nag-report, sa side ng opisina, pinasubmit na po din biodata, din PDS, personal data sheet para makarenew ining mga, siyempre may mga aki man yan, may mga pamilya din po yan, kaya po din nilang trabaho. Tadawa pa po yan nasa Balyo, nasa Balyong partido, gabos man po yan kay Puan Magkarakan. Kaya gano i-consider po da ni BGH, pambihira si Ma'am BGH. Ang kabuutan, labi-labi na sala. Sa ikanakahiling kayan yung mga job order na yaon duman sa Balyong grupo. Bareta ko i-consider na ni BGH, paparinyuhon. Wow, papasubmiton ng DTR. Ay, nako, sige, pumasok lang kayo. Pero ang grabe, ang na-discovery, partner, more or less 400 ghost employee ang na-discovery dyan sa LGU Ragay. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Kaya maray na lang o yaon duman si partner, yung representative ka na Bicol Sarok Party List. Yun. Yaon duman. Maray na lang tamayo na si Nick Inciso. Maray na lang po si dati bagangyaw sa Bicol Sarok na tinanggal, si Nick Inciso, si Bicolano. Maray tamayo na.
Nadaog ba na sa iyang party list na one pack man? Okay. So, si mga mayors, kagawad, board members, governor, congressman, puro na po sinda ko dyan. Second day, ngunyan pong aldaw mga tugang. Kaya, si mga nagturo ko ngunyan ng mga mayors, good luck, mga vice mayor, good luck. Ano po? Sa mga Damarcans na partner Junil. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Okay, sige. Nasa linya si partner Junil. BBS Banat Patrol. Aramon na po ang latest sa mga proyekto dyan po sa DPWH First Engineering. Okay, Junel, good morning. BBS Banat Patrol. Okay, bossing Benji, maray na aga sa tuwing mga parantabay. Tamang-tama iyan na pinagtutukar mo. Makakaulay tangon yan ang DPWH. Pasalamat ko na kita kay Ma'am Cathy Oropisa at siya sa tuyang permi nakakaulay and siya nagkukuha ka na mga makakaulay ta dyan sa party mismo kan DPWH. Ngunyan ang maintenance Sa engineer. ilang opisina din ko dyan, partner. Duman na sa may party kan Ragay. Ayaw na sa, Oo, duman na ba kasi? kasi? Sa Kanaman? Yaw na sinda duman sa Ragay, ang First Engineering District. Sa Saragay? Iya po taki Sige daw. sir na Engineer Christian Gilbert Aguilar, siya ang maintenance engineer kan DPWH First Engineering District. Diyan baga labo-labuan na patrabaho and kakaralkal na si mga kuyan dyan na si mga tinampo sa parte kan First Engineering District. So siya makakasibag duman sa nagluwas na viral video na. Iyo. Okay, sige, very good. Oo, tamang-tama nga ni si Kadakol nag-aabang ka ng interview ta, Junil. kita lang kita pa lang ang makakainot ka ni. Daw si amigo ta taga GMA7 inaabangan ini ta iti-text ko ko niya. Sige daw. Sabi niya nga ni pag-upload ko tulos, garoser iyan na itong nag-viral Sabi ko, iyo po. Para maaramak ka na publiko, partner. So makakaulay tangon yan si Engineer Gilbert, si Engineer Christian Gilbert Aguilar, kan Maintenance Department, kan DPWH First Engineering District. Engineer Aguilar, sir, good morning po tabi, sir. Live ka sa Radyo Banat, si Benji Rivera, angkor ta. Good morning po tabi, sir. Hello po, sir. Good morning po. Marina Aldo po sa Gabos na nagdadangog sa Indo. Opo, itataw ta ka po sa muyang angkor si Bossing Benji. Bossing Benji. Okay, thank you, Nel. Thank you very much, partner. Engineer Aguilar, good morning. Si Benji Rivera po ini. Live kita ko yan sa BBS DWLV. And live din po tayo sa Facebook, sir. Good morning. Yes po, sir. Good morning po. Marina Aldo po sa Indo, Gabos. Tamang-tama, gulpi po ang nag-aabang ka ni. Saka si amigo ko dyan na taga Quezon Province na nagpaluwas ka ning viral video na siya sa GMA7 konektado. Digdi siya makuha din na news follow-up. Sir, good morning. Sa ina akong pisina ko yan kan DPWH First Engineering. Sa ina po kamo ko dyan? Yung papanggiraray kami digdi, sir, sa Kanaman. Ngunyan, sir, opo, baka mo next year or early 2027, possible po na nasa Ragay na po kami. Ginigibo na duman sa inyo pong district office. Yes po, sir. Ongoing na po yung construction ng aming office sa Ragay. So, ngunyan pala niya pa sa Baras, di ba? Yes po, sir. Linaw talang. Engineer, ang inot ng hapot, direct town tala, ano ang kasimbagan kan mga engineer, kan mga taga DPWH? Ito pong nag-viral sa social media na may portion po dyan sa Dil Gallego na tahaw mismo kan tinampo na medyo silent ko, okay pa. Ano tayo po dato ang inaayos? Ano po ang paliwanag kaya kan na DPWH engineer? Actually, sir, kung mapatin po daw po kami nag-aabi dyan sa kahapa ng highway, meron po dyan mga portion na tinatawag naming nagde-depress. Ibig sabihin, naglulubog siya.
pero hindi siya magkakadikit, kumbaga isolated siya. Sa sir, pakiayos po ng linya, sir. Pakiayos po. Sayang. Pakiayos po ng linya. Go ahead po. Sorry. Sige. Maghahanap lang ako, sir, ng magandang Okay na yan. signal dito. Okay na yan. Okay na po. Okay, sige. Okay na. Meron kami, sir, mga area dyan sa Andaya Highway na hindi na which is normal na may mga isolated na depression ng ating PCCP or Portland Cement Concrete Pavement, yung tinatawag natin diyan. Yung sa sitwasyon nagre-block kasi press na yung hello, sir. Napuputol po. Nagbabiyahe ka? Nasa biyahe ka ngayon? Hindi, sir. Nandito po ako sa office cabin. Medyo mahina kasi talaga, sir, yung signal dito sa opisina ngayon. Pakiayos kasi sayang hindi po naintindihan ng mga natin. Mga sorry, sir. Po. Okay. Sige po. Sige, pakiulit po. So, meron portion na hindi lang halata na pero lubog yung part ng kalsada. Yun. Okay, yes, go. Po. Sige po. Actually, sir, meron yan mga isolated na stations na nagde-depress na. So, ang the best solution dyan is mag-reblocking kasi pine-prevent natin yung mga accidents on National Highway. Mm-hmm. Yan po yung ginagawa namin. And sa experience ko po bilang maintenance point person, naglilibot po kami dyan sa Andaya Highway, Maharlika Highway, and Sipokot Cabusao Road. Mini-maintain po namin ang lahat ng condition dyan at ini-inspection po namin every week. Mm-hmm. Ikaw, sir, ang sabi mo po yung point na ikaw yung tumitingin sa dapat ayusin ng mga part ng kalsada. Maintenance point person, sir, yung tawag doon. Maintenance point person. Point person, yes po. So, pag sinabing point person, pagkakaintindi natin, ito yung trabahohin, ito yung dapat ayusin. Tama? Yes po. As much as possible po ay gusto ko po maging safe yung ating daanan at saka kasi past few years merong mga nagrereklamo na bakit ganun po. And as much as possible, ginagawa po namin ang aming best para mapanatili namin yung quality at standard ng aming pagpapagawa at pag-maintain ng ating national highway. Okay. Yan, sir, inaayos na sabi mong ito medyo lumubog. Mga ilang taon na po yan trabaho, sir? Kasi ang alam mo natin is bago pa ho yan. Tapos, ganyan ho yung klase, lumulubog, may mga bitak ang iba. Actually, ilang mga taon na po natapos yan? Ilang taon na bago nasira yan na kalsada na yan, sir, engineer? Actually, sir, ang classification po kasi ng soil natin sa first district, and para din sa information ng mga nakikinig, ang classification po ng soil natin is clayey soil. So, malambot po talaga. Hindi po siya tulad sa ibang lugar na matigas yung ating soil. So, ang ginagawa po namin dyan, nire-remove po namin yung mga unsuitable materials at unsuitable soils. Nire-replace po namin yan ng mas matigas na base. Yes. Para pag nag-reblocking kami, mamitigate na yung mga damage. Yes po. So sa madaling sabi, yan na talagang Andaya Highway, by nature, yan lupa dyan, malambot talaga. So, yes po, clayey soil po siya, sir. So talagang kaya po ang Sige, go ahead po. Sige, go ahead. Kaya po ang ginagawa namin, tinatanggal po namin yung unsuitable materials doon, nire-replace po namin ng karapat-dapat na base para pag nag-reblock kami, maganda na po yung quality at standard na. So, according to standard. So talagang masasabi mo, engineer, yun pong hindi naman sabing hindi na pag-aralan, hindi naman natin sinasabing parang kulang lang yung sa paggawa kasi tingnan mo po,
alam mo siguro, marami ng taon ginawa ho yung Andaya Highway. Puro na lang maintenance. Tama, engineer? Pakiuli sir, medyo nawala. Simula lang natapos yung Andaya Highway, puro na lang daw maintenance. Yung parang sinasabing, sira na naman. O doon naman sa dulo, sira na naman. Yeah. Yes. Actually, naiintindihan namin yan sir. Ngayon po, yun po, sa information na lahat, sa mga hindi nakakaalam ng base ng ating kalsada, yun po yung classification niya. And gayon po, sa lahat po ng nakikinig, every time po na magre-rebla kami, tinatanggal na po namin yung mga unsuitable materials na yon at nire-replace na po namin ng magandang base para naman at wala na tayong madisgrasya at maging safe na po ang ating national highway. So ang assurance yan, engineer, ang assurance yan na sabi mo, inaalis yung pangit na base, pinapalitan yung mas magandang po. Anong assurance yan na talagang mas tatagal na huyang ni-repair ng DPWH? Ngayon sir, every year, hindi naman siguro every year, pero habang tumatagal po yung ating kalsada, nire-replace po namin yan na mas makapal na kalsada. Kumbaga, from 0.28 ngayon, naging 0.30 na po. Ibig sabihin, maganda na po yung ating kalsada, quality siya, at naaayon po siya sa standard ng ating departamento. So, ibig niyo pong sabihin, yan pong nakikita namin binubungkal na mga kalsada dyan na ang tingin po ng mga motorista ayos pa naman, ba't yung binubungkal? Yan po, yan ang sabi ng mga kababayan natin. Yun po, sa tingin ninyo, sa mata ng DPWH, may mali doon sa kalsadang yon na hindi po nakikita ng taong bayan. Tama, engineer? Yes po, sir. Actually, sir, nasa ilalim po yung problema. Kaya po ganun yung ginagawa namin. Kasi pag nakikita po namin yan, every time na mag-i-inspection kami, tinitingnan po namin yan sa gilid or sa side ng ating national highway, medyo may lumulubog na po. At nakikita po namin na in the future, maging risk siya sa ating motorist. Kaya ang ginagawa po namin, pinaprevent na po namin in the long run na mamitigate po yung ating disgrasya dyan sa aming lugar. Paano naman daw po, engineer, yung mga bitak-bitak na matagal lang panahon na hindi nyo daw nakikita, pero yun daw kalsadang medyo kaunti pa lang, halos walang bitak, yun ang inaayos. Meron daw mga shoulder sa kalsada, shoulder na kalsada na bitak-bitak na, tagal na daw pong panahon hindi naayos po, engineer. Actually, sir, meron kasi mga cases na yung sinasabing bitak-bitak sa taas lang po. Hindi po siya umaabot sa baba. Kaya ang ginagawa po namin, nag-asphalt overlay lang po kami. And then, kung sakaling magkaroon man po ng another damage or depende po sa inspection namin. Pag nakita po namin na risk na po siya sa ating mga motorist, nire-reblock na po namin. Yun po kasi yung talagang nakukuha namin feedback kung bakit may mga bitak-bitak na hindi nire-replace or hindi nire-reblock. Upon inspection po, upon validation, ang cracks niya lang po nasa ibabaw, which is viable pa naman po siya na daan ng ating mga bikulo. Kaya ang ginagawa po namin ay nag-asphalt overlay lang kami, and then kung in the future magkaroon ng mas lumala yung problema, nire-reblock na po namin to prevent accidents. Totoo ba na gagawin na pong mas malapad ang kalsada dyan sa Andaya Highway? Yes po, 100%. Ilang lanes na yan? Meron na po tayong mga 4 lanes dyan. Kukunti na lang po ang alam kong 2 lanes dyan. Pero in the future, we are striving to progress more dyan sa Andaya Highway. Sa ngayon po, engineer, dun sa may part ng Lupi Ragay, na kapag dumadagsa ho yung mga biyahero natin na nagkaka-stranded, yung pong mga bus, mga private na sasakyan, kamusta na po yung patrabaho dyan, engineer?
Okay naman po, sir. Meron naman po tayong traffic management plan sa mga ating program of works. And ini-implement naman po natin yon bali doon sa program na yon. So, ngayon pala, asahan natin na patuloy pong makikita ng mga kababayan natin, ikaw na rin lang sumagot, na yung nakikita nilang halos maayos pa na kalsada na binubungkal ng DPWH is, ang ilalim yan is may problema. Yes po, unsuitable material po. And then nire-replace po namin yan. At hindi lang po yan sa Andaya Highway at meron pa dyan sa ibang lugar po sa 1st District. Usually po, Andaya Highway lang. Andaya Highway. Yes po, yes po, yes po. Okay, ang limanan kasi pala 2nd District na, no? Yes po, 2nd District na po yun, sir. So at least napakinggan po ng mga kababayan natin kung bakit yung nakita sa social media, yung gitna ng kalsada, binubungkal, na samantalang marami pa daw dapat ayusin, na bitak-bitak, kitang-kita, yun po pala, para hindi mas madamage pa, kaya ginagawa agad ng DPWH. Yes po, sir. Yun po ang paliwanag ninyo, ano? Yes po, marami rin pong mga kaibigan ko na nagtatanong niyan. Kaya hindi lang siguro na-spread yung information. Yes. Kaya willing naman po kami. Kaya nagpa-on lang naman po kami ng interview. Sa totoo lang, very scientific ang explanation mo. Kasi alam mo, yun nga daw, sa gilid na halos mahulog na yung sasakyan, hindi inaayos, yun nasa gitna. Bakit hindi daw po napapriority pala? Ba't hindi nyo pinapriority yung mas nakikita lang visible lang mata na ayusin kaysa yung mga sabi mo sa ilalim ng lupa ang problema? Ba't hindi daw po napapriority, engineer? Actually, sir, naka-prioritize naman po kasi yan, pero hindi naman po kasi kami nakatuon lang sa kalsada. Meron din kaming flood controls, meron din kaming bridges, meron din buildings. Yes. Kaya po na may prioritization naman po kaming sinusunod. Ang ibig ko pong sabihin, yung ano po, yung ito mas grabe ang damage dito. Ba't ito hindi agad napatrabaho? Parang ganun po. Bakit yung sa may part na yun na halos pwede pa naman, hindi na ayos? Anong reaction mo dyan, sir? Anong situation po ba yan, sir? Halimbawa, di ba, sabi mo, sa tingin, in naked eye, medyo ayos pa yung kalsada, kaya lang, sa tingin nyo, may lubog, kaya nyo binungkal. Ano po? Yes po. Bakit daw yun ang na-priority trabahuhin, na bungkalin agad, samantalang meron tayong kitang-kita na bitak-bitak na, bakit hindi daw po yun ang napapriority? Yung masyado mas delikado na. Okay, go ahead, sir. Actually, sir, mas madaling anong tawag doon? Mas madaling ma-damage pag naka-depress na po yung ating PCCP. Once po lumubog yan or nag-depress yan, mabilis po yan mag-deteriorate. Kesa po yung sa PCCP natin na nasa ibabaw lang yung crack, viable pa naman po yun. Yung po kasi pag once na lumubog na po yung ating block, yung ating PCCP, mas mabilis po siya mag-deteriorate. Kaya po hindi na po namin pinapaabot doon sa stage na yon at agad po namin nire-reblock. Kesa i-compare nyo po doon sa may crack lang na nasa ibabaw lang, viable pa naman po yun. Ang ginagawa lang po namin, nagtitin overlay lang kami, asphalt overlay, para madaanan pa po ng maayos ng ating mga motorista. Pero mas sa pamamagitan ninyo, engineer, pwede nyo pong i-priority yung medyo bitak-bitak na nakikita po ng mga kababayan natin kaysa doon po sa bubungkalin ninyo yung kalsada, gitna ng kalsada. Possible, sir. Possible po na yung priority, yung ganyan. Kasi, at sige po. Depende rin po kasi sa inspection namin. Depende sa inspection. Validation namin. Ayun. Yes, every week po in-inspection naman po namin yan. And then meron naman po tayo mga roadside workers, mga on-call po yan na kung may emergency, kailangan rectify yung ganitong station, pinaparectify po namin agad yan.
Alin engineer mas magastos? Yung bitak ng kalsada na ayusin o yung bubungkalin pa? Alin ang mas magastos dyan na maintenance? Mas magastos, sir, yung i-reblock po. Yung bubungkalin. Yun ang mas magastos. Yes po, yes po. Di dapat dito tayo sa hindi magastos na trabaho. Para makatipid. Hindi, okay lang. Okay. So, malinaw po, engineer, doon sa paliwanag ninyo, kaya nyo binubungkal kasi sa ilalim niyan may problema according sa pag-check ng DPWH. Yes po. Usually po, ang mga problema yan, pag may cross drainage sa baba, may nagkakaroon ng damage dun sa pipe, then yung flow ng tubig, syempre tumatagos na din sa ating base, kaya lumalambot siya. Kaya po, yun po yung usually, hindi naman lagi, pero usually cause ng ating unsuitable base. Pero ang panawagan po ng publiko engineer, sana kung yun daw before mabungkal, unay daw po yung visible sa mata ng tao na yung pong lubak, yung pong bitak-bitak na kalsada ang alos, kung hindi natin ma-priority, alos maisabay sa patrabaho. Tama? Wag po kayo, sir, mag-alala at tinitake note naman po namin ang mga ganyang mga request at mga comments sa ating district. Okay. Maraming salamat po. And as much as possible po, yes, ginagawa po namin ang paraan para maging safe ang ating national highway sa mga motorista. Yes, thank you. Thank you, Engineer Christian Aguilar. Sir, thank you very much. Mabuhay ka. Hello? Naputol na, pinutol na. Ba't mo pinutol na para Stephen? Ikaw naman para Stephen, pinutol mo agad si Engineer Christian. Hindi pa nakapagpaalam naman ito. Ikaw naman. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Yan pa. Engineer, okay pa? Okay na? Engineer? Yes pa, yes pa. Thank you very much. Mabuhay ka. Babalos. Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat po. Okay, yan na si Engineer Christian Aguilar. Junil, medyo kumbinsido ako. Medyo kumbinsido lang ako naman sa paliwanag din na yan inaayos is ano kaya yan? May problema sa irarom sa ilalim. Through naked eye, yan mo makikita. Yan binubungkal. Biro partner, may mga arong sinda kaya na explanation. Pero mga partner, sa madaling sabi, mga tugang, yung pong ibang mga damage na, grabing damage na nahihiligta through naked eye, yun daw dapat po ang ayusin bako na ining naglubog. Kapag yan na pong naglubog na mas grabe na po ang dadaraw kaya na damage and makakakos pa po din aksidente. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ay, sabi ka rin kung paulit-ulit ang trabaho ng kalsada, bilib akong lalagyan ng bakal ang flooring ng highway para di pa ulit-ulit ang paggawa ng kalsada. Tama sir, tama. Hindi ko lang na kasumago. Ayun sa ibabagang sa ibang nasyon partner, ibang lugar. Yun, ibang lugar partner, may mga kabilya Darakulaw ng kabilya pare ko. Ewan ko dito, bakit wala dito sa atin? Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ma-commercial lang kita mga tugang. Mabuelta po ang Radyo Bana at standby. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras, mga kabanat, ganap na hong 8:49 na po ng umaga. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ay, good morning sa sakong Dabarkad, si Kagawad Alan Valenzuela kan San Fernando. Sir, good morning.
ang Playboy Intoy Utilia. Good morning. Saka ang sakoyang Mahigos, very humble, Ladabarkads, yaw dyan sa Central Business District. Si Batch Eric Magistrado Parikoy, good morning. Nasa linya si Tito Boyet. Makakaibalan na po ang principal dyan po sa Meliton Elementary School. Mayong eskwela dyan ko dyan. Mayong dyan eskwela. Nasa linya si Tito Boyet. Okay, Tito Boyet, good morning. Salamat sa Tisi Benji, maray nga pagkaaga. Tulos tang pilasalahan ang Julian na B. Militon na Elementary School di sa Concepcion na Pequeña. Sa kasudba sa perang oras na pag-uran, halos nagsumo-sumo ining siyam na 19 classrooms. Hindi sa ispilahan. Lingali sa medyo nakakaproblema dyan sa mga creek. Yan problema, partner. Ang basura. Basura. Duwang truck ni basura mo niya. Niya si Engineer Martin. Ang problema kasi, Tito Boyet, ang disiplina ng taong bayan. Disiplina. Mayo nga ibang apunan, pero ang gigibong trust sa kan ay ang yung salog, yung creek. Kaya nangyari, pag-araw kayo ng uran, yung nakakasulat sa Imburnal, kaya yan laging kausakan na pagbaha. 19 classrooms inabot ng tubig kasudma. May klase ko dyan? Sa Julian. Mayo. Okay. Si mga kaulitan mo yan, si OIC Principal Apollo Sibilio. Apollo Sibilio kan Julian Meliton Elementary School. Garo naging sitwasyon na garo pati it may higos gunyang kamo subo kamo niya rinutang kamo niya garo nakapapirma na si Ate Sherry sa indo kumulong pa yung ligli sa katahid ko si Sir na Sibiliano al OIC Principal kan Julian na Meliton Elementary School alam mo ang laging sitwasyon kasunwa sad ko daang mo niya. Sir, good morning po. Si Benji Rivera po sa Benji Banat. Marinaga tayo sa imo, Sir Benji. And Sir man sa imo, Sir Puyek. Ano po ang kasunod ba? Pero naroon talaga po ang classroom na abot kang alhanin na itong medyo hapon pa, 19, pero naglaong po sa 21 classroom na linaw ka na tubig, hindi po sa ispilahan. Yan po si ginagamit. Ang pera ka itong mga daing ginagamit, iba pa kitang daing ginagamit dyan na 8 classroom, dati na itong tiglalaw. Ayun po. Madali man lang po pag-atikan tubig. Kaso banggi paghali sa diding alas 6:45, kumbaga, duman yan sa pavilion, mayo ng tubig. Alagad ang mga classroom, kadakol pa, yaong pa sa pwedeng mga 3 feet or arkayan na pinakahararong pa. Paano po itong mga gamit ng mga estudyante, mga maestra, basa naman gira ito? Sa tuya pong istilahan, resilient na pagkabot sa bagay na ini, yun ingulita talagang kita. Pero may pigbaba. Kaya nakapreparar po sa tuyang mga teachers, lalong-lalo na pag Mas-Jeremy. Kaya inaasahan na mayo yan na mararaot na gamit dati naman yung mga raot. Mayon mababasa na libro, ningulita. Mayo naman mga libro, as in nagkabarasa na ka ng kairinot. Ang TV, yaw na sa taas. Kaya itong mga TV iba kitang taon TV na dahil pa na ilalaat na yaon lang sa may lamita, pinalit po ito kan sa tuyang mga security guard as in utility. Kaya mayo po ning sasabihin ng dakul na danyar, ang pera mo niyan, kung iba pa man, iyan mga tukawan na talagang yung lalo na sa dati ng kulang, ang mga raot, may mga pigtarapanan lang ng karton, kaya nangyayari na ikuwang mga arpo kaya na damage. Ang sabi po nga, administrasyon ulay na bago magtukaw na alkalde kansulan.
Balik kaso hapon ka na nahiling ta po na naglalangkaw na ang tubig at nasa kakusugan pa ning kuran. Nag-inform na po kita, ninulian ang saro sa paghiwalay sa tuya ni Mayor Lenny na mga nainot na aldaw. Pagdigdiyo niya, ang sabi niya, kung sakaling ang sitwasyon na tiring nani kan sudma, baka nga pwedeng ma-inform kami, ma-inform mo nga ako, tanganing mahiling ko man nga kung paano ang paglangkaw. Kaya si pag-abot niya sabi ni Dio Sir Boyet ay nahiling niya ang paglangkaw kan tubig ninhuli ta yaong kami nga ni sa ibabaw kan stage kan pavilion maaban-aban yaw na sa tubig. Kaya siya naglamuktaw na sa tubig pagpalaom sa sayang pasyan. Kaya sabi ko ani kung pwedeng mag-ano ning mga tukawan kaya lang nagmamadali man siya sagos talaga si tubig naglalaog na so yan ang baho kan tubig sa gudaan na atit na hininta giraray na yan ang taro sa mga problema na sinasapong ngunyan kan sa tuyang mga paratukdo kung kaya kita yaon sa modular distance learning tanganing matawan ta po ning asigurasyon na sa tuya po mga kakian paglaog sa aga na mayo nin anuman na maging kausa na ikapahamak sa tuya mga aki. Kaya yan po sa tuya na pigihili mo niyan. Pinaunta pong priority ang kalinigan. Tignan mo niyan nasa modular distance learning. Okay, Kabinji. Principal, good morning. Si Benji Rivera po ini. Kasugba habang nag-uuran may eskwela? Actually, mayo po kami ng face-to-face, modular distance learning, dinuli sa nakaaging Domingo, nag-celebrate po ang Dipid Naga. Iyo pala klase ang public kasugma. Na lugar na mayo. Tapos igwa po, siguro magkakaigwa ng pag-panik niyo. Mabilis ang pag-sakat ng tubig kaso hapon. Tama, Marayo, tama. Holiday pala, mayo pala po kamong laog kaso ugma. Maray na lang, principal, mayong laog si mga baget, si mga tsikiting. Iyo po nga sa good kadapla na nangyari kanyo, Sabado, Sagod, Domingo. May one time kami na siring kayan, pero pagka ugto talagang urulian si mga. Kamusta po? Ngunyan may tubig pa? Sa ngunyan po, mayo naman yung tubig ang nawalat mga kadigit na tubig at yung mga laboy sa basura classroom. Kaya nahihiling ta po sa tuyang mga paratugdo, may kaibanan ng mga magurang, may mga volunteers kita na naglilinig mismo sa satuya po mga classroom. Sabi mo po kasubago, sir, na mayo nang mararaot, dati nang raot si mga gamit, mayo nang mababasa, dati nang nagkabarasa. Ano po to? Ano mga gamit ito? Well, mahiling ta sa mga videos. Nahiling naman sa social media, kan mga nakaaging aldaw, kapag purukasan kan klase, nahiling si linalagan mi katong mga ikukundem na mga libro. Tignan sa classroom, siguro nasigdipan, naritrato, nahiling duman, ang mga nagkabarasa na bus, sararay nilang duman, sa siyempre, maagitan sa COA. Kaya, ngunyan, igwang, libro na pangapakbo, itong naitatapas na, ngunyan na bulan, i-distribute pa lang ito. Pero sa grade 1 pa sana, na yaong po ang matatawan ta. Pero, kumbaga, sa mga maabot na aldaw, siguro kung igwang mga plano pa na maitaw. Naputol ang linya ni Tito Boyet kay Balang po ang principal kan Julian Beleton Elementary School na si OIC Principal Apollo Sibilio. Ano po? Tawag ka ulit, partner. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Sige po, sir, sa mensahe mo po, ingat po si mga aki dyan. Kamo po, ingat po kamo dyan, sir. Salamat po. Sa Giraray, sa tuya pong papagulayan, na sa tuya pong mga eskwela, pa-eskwelaw na po sa aga, kung mariraman ang panahon. Tanganing ang sa tuya pong dirisong pakanod, sa tuya mga kakian. Diyos marabados po. Okay. Tito Boyet. Abo lang po. Ano po, may mga kuya lang po kamo itong may mga yagada na kamulitabang para maribayan ini mga tukawan na route, taking ng route o ano.
Actually, nasa report na po yan sa National. Iba kitang kulang na 700 na tukawan. And ilan po, last year pa, out pa man lugod na mangyari na may makabot na. And mga libro, siyempre, kinakimpuan saan mga libro, mga ano. So, sana mataon po ng priority ang patuya pong iskilahan. Okay. Dakul pala na tabi, Benji. Sana titubuyit. Dahil nagdadangog si SND, ay sasagot niya ni SND. Iyo, ay pambihira. Si SND ko niyan yit, maano siya, sabi ka na nakaulay ko, ma-rebattle si SND. Ay may pangaya, ma-prepare na kayo si SND. Ha? Fight sala. Ay, fight sala. Ay, pinaprograma ng aming duwang announcer. Sigaro, bakong announcer na dating taga-Kasuriko. Ang duda ko, baka yung patong nakaraon kiss hindi. Ito yung mga garo. Day ba? Plano man sila magtabang kaya. Plano. Day, si Saro, okay, si Saro, garo nakakaraot. Kasubago dahil sa ignisin ko yan, dahil kasubago si Engineer Martin, kumakot sila duwag truck ng basura niya o duman sa puro, na ikinakarga itong mga sinakong basura. Ignis sa gilid kan iskilahan. Talagang iyutuan na nahiling kang problema, pati nga ni ay ang pigahanap ta si Kapitan Francis, tangaling maraman ako nung talaga ang plano sa iyang liderato. Hindi sa dati baga, sige ang kuro-kalkal dyan sa ikrik na yan. Bigla na naman na laguran, kaya dahil manal-disiplina ng tao, kaya yan lang kaluluwasan kaya. Masulat, magiging kausa, na pagbaha. So yun na karaglagang tang report na kaibalan si Sir na Apollo Sibilio, ang OH Principal kan Julian Militon Elementary School. Boyet Paderes. Tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Ang kakalat nyo, basura nyo. Babalo sa mo, partner Tito Boyet, kay balang po si OIC Principal Apollo Sibilio. Ang problema talaga dyan, partner, basura, di ba, pare koy? Tapon nyo, basura nyo. Ay, good morning sa sakong Dabarkad sa Eric Magistrado dyan sa Central Business District. Ang babaho nyo. Dapat nadagog din ni SND kung nadagog din ni SND, baka mag-donate din mga tukawan dyan si SND, partner. Kagaro si SND, maamay na, mapakitang gilas. Abira, kaya sana magpadaratulos dyan asistensya si SND. Parikoy? Ay, sa pangarap po kabilog na pwersa kan Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talapita ka sa idong mga radyo. Nakaibanan ta sa newsroom, Boss Junil The Wingman Kubang. Nakaibanan ta sa technical, Boss Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis. Oy, Kagawad Alan Valenzuela, good morning idol. Sa sakuyang neighbor Eric Bugs, amigo, bossing. Good morning. The Chick Boy, Intoy, good morning. Mga kabalat, ako si Benji Rivera, mabalos ka sa inyong pangatabay. Basta Bareta, sigurado, labanan ang fake news. Labay ang serbisyo, bubado na sinda sa to, haluyon ng nakserbisyo. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Unang Korinto 1:30.
datapwat sa Kanya kayo'y kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan at katuwiran at pagpapakabanal at pagtubos ng Diyos.